Sa mundo ng krimen, may mga pagpatay na isinagawa dahil sa galit. Meron ding dala ng pagkabaliw. Ngunit may ilang kasalanan na kahit sa bangungot ay mahirap maunawaan. Pagkain ng laman ng sariling biktima. Si Armin Meiwes, isang German IT technician na nakatira sa isang malaking bahay sa Rothenburg, Germany, ay may isang lihim na pantasya simula pagkabata. Ang kumain ng isang tao. Hindi siya nangarap pumatay ng marami. Hindi siya mahilig sa dugo. Ang gusto lang niya, makahanap ng taong papayag na siya'y putulin, lutuin, at kainin. Sa maraming taon, tinatago niya ang pantasyang ito. Pero noong unang bahagi ng 2000s, lumaganap ang internet at dito siya nagsimulang maghanap. Sa mga underground cannibal forums, nagtago siya sa alias na Frankie. At doon niya nakilala ang lalaking magiging biktima. Bernd Jürgen Brandes, isang engineer na tila pagod na sa buhay, may malalim na depresyon at may sariling sexual na fetish, makain ng buhay at maramdaman ang pagputol ng kanyang katawan. March 2001, nakita sina Meiwes at Brandes sa bahay ni Myers. May recording pa ng buong gabing iyon. Hindi ito marahas o hysterical. Sa katunayan, may usapan, kasunduan at pahintulot. Step by step ang ginawa ni Myers. Pinainom niya si Brandes ng alcohol at sleeping pills. Sa request mismo ni Brandes, pinutol ni Myers ang kanyang ari habang sila ay parehong gising. Sinubukan pa nila itong lutuin at kainin ito ng sabay. Ayon kay Myers, masyado itong makunat, parang goma. Hindi nila naubos. Habang dumudugo si Brandes, nagpahinga sila. Pinanood ang Star Trek. Matapos ang ilang oras ng paghihintay, nanghingi si Brandes ng tulong para matapos na ang kanyang buhay. Pinatay siya ni Myers gamit ang kutsilyo sa leeg. Pagkatapos ay binitbit ang katawan patungong meat hook sa cellar. Sa loob ng maraming linggo, kinatay ni Myers ang katawan ni Brandes. Parang karne sa palengke, tinago ang laman sa freezer sa mga plastic container. Niluto ito sa oven na may bawang, asin at olive oil. Kadalasang may side dish pa siyang patatas o gravy. Ayon kay Myers, hindi ito tungkol sa kasakiman. Hindi ito para lang sa karne. Isa itong pagnanais na makasama habang buhay ang taong kinain ko. Nakita ko siya bilang parte ng sarili ko. Literal. Ito ang sinabi ni Myers sa isang interview mula sa kulungan. Lumipas ang isang taon bago nahuli si Myers. Pinagmayabang niya sa isa pang forum user ang kanyang nagawa. Sa takot, nireport siya nito sa pulis. Pagpasok ng otoridad sa kanyang bahay, nakita nila ang freezer na may nakalabel na steak pero laman pala ng tao at ang videotape ng buong pangyayari. Si Myers ay hinatulan ng pagpatay at panggagahasa sa patay at binigyan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang kaso ni Armin Meiwes ay naging kontrobersyal. Kung pumayag ang biktima, krimen ba ito? Hangganan ba ng kalayaan ng sarili mong katawan? Sa mata ng batas? Oo, krimen ito. Pero sa mata ng marami, isa itong paalala ng pinakamandilim na sulok ng pantasya ng tao. Hindi lang ito tungkol sa laman, isa itong ritual ng pagmamayari, pagkadismaya, at pagnanais na mapuno ang kakulangan sa sarili. Sa mga tala ng kasaysayan ng krimen sa Amerika, bihira ang tandem na kasing bungungot ng tambalang Otis Toole at Henry Lee Lucas. Magkaibigan, kasabwat, at kapwa mamamatay tao. Silang dalawa ay umikot sa iba't ibang bahagi ng Southern United States noong dekada 70 at 80. Nag-iiwan ng bakas ng dugo, sunog, at misteryo. Pero higit sa lahat, si Otis Toole ay isang pangalan na nababalot ng kadiliman. Hindi lang dahil sa dami ng kanyang mga biktima, kundi dahil sa paraang kanyang isinagawa ang krimen. Sa pamamagitan ng pagpatay, pang-aabuso sa katawan, at pagkonsumo sa laman ng tao. Ipinanganak si Otis Elwood Toole noong 1947 sa Florida sa isang tahanang puno ng karahasan at kawalan ng pagmamahal. Inaakusahan niyang inabuso siya ng sarili niyang ina at pinansagan siyang demonyo dahil sa kanyang pagkahumaling sa sunog at hayop. Ayon sa kanyang testimonya, nagsimula siyang makaramdam ng kagustuhan sa karahasan habang siya ay bata pa. Pinaniniwala ang tanda ng tinatawag na McDonald Triad o mga batang may senyales ng pagiging future killer. Habang lumalaki, naging palaboy siya. Dito nagsimula ang kanyang mga kasong arson o panununog, petty theft at kalaunan ang pinakamandilim niyang gawain, mga pagpatay na sinamahan ng sexual abuse at kannibalismo.
Sa isang halos impyernong twist ng kapalaran, nagkakilala si Otis Toole at Henry Lee Lucas, isa pang kilalang serial killer, sa isang soup kitchen noong 1976. Agad silang nagkagaanan ng loob. Parehong may madilim na nakaraan, parehong may pagka-psychopath, at pareho ring handang pumatay nang walang pag-aalinlangan. Magkasama silang naglakbay sa mga highway, nagpapanggap na magkaibigan bumibiyahe, pero sa likod ng ngiti at katahimikan ay may dalang patalim at plano ng kamatayan. Pinaniniwala ang mahigit 100 kaso ng pagpatay ang iniuugnay sa kanila, ngunit marami rito ay hindi napatunayan dahil sa kakulangan sa ebidensya at sa dami ng kanilang pinalit-palit na kwento. Ang mga krimen ni Toole ay hindi basta patayan lamang. Ang ilan ay nauuwi sa necrophilia o pakikipagtalik sa bangkay, at may ilan pang kaso kung saan kinain niya ang laman ng kanyang mga biktima. Ayon sa kanyang pag-amin sa mga otoridad, minsan ay niluluto niya ang karne na may kasamang barbecue sauce at kinakain ito. Parang karne lang daw ng baboy o baka kung ituring niya ang katawan ng tao. May mga ulat na pagkatapos patayin ang kanyang biktima, inihiwa niya ang bahagi ng katawan, partikular ang hita o ribs, at iniluluto ito sa apoy. Ang ibang laman ay binabalot at dinadala pa uwi para may ulam siya sa susunod na araw. Ang pinakapambihira, wala siyang anumang pagsisisi nang tanungin kung bakit niya ito ginagawa. Isa rin si Toole sa mga kilalang arsonist. May addiction siya sa panununog. Gusto raw niyang makakita ng apoy na kumakain sa gusali o katawan para tuluyang mabura ang kanyang ginawang krimen. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay ang pagpatay sa isang matandang lalaki na matapos patayin ay sinunog pa ang buong bahay habang nanonood si Toole sa di kalayuan. Noong 1983, nahuli si Toole sa kasong arson at kalaunan ay inamin niya ang napakaraming pagpatay. Pero ang mas lalong nagpasikat sa kanya ay nang akuin niya ang pagpatay sa 6 na taong gulang na batang si Adam Walsh, anak ng TV host na si John Walsh na kilala sa programang America's Most Wanted. Ngunit sa kakulangan sa ebidensya at sa pagiging pabago-bago ni Toole sa kanyang kwento, hindi na siya inakusahan sa kasong iyon. Bagamat noong 2008, kinumpirma ng mga otoridad na si Toole nga ang pumatay kay Adam. Namayapa si Otis Toole sa bilangguan noong 1996 dahil sa cirrhosis sa atay, pero ang kanyang kwento ay hindi kailanman nailibing. Sa kasaysayan ng mga serial killer, nananatili siyang isa sa pinaka-nakakatakot, hindi lang dahil sa dami ng kanyang krimen, kung hindi dahil sa pagiging bukas niya sa pagkain ng laman ng tao na para bang walang mali. Kung pag-uusapan ng mga kilabot ng Timog Amerika, hindi maiiwasan ang pangalan ni Dorangel Vargas, ang tinaguriang The Hannibal Lecter of the Andes. Isang lalaking hindi lamang pumapatay, kundi isa ring ganap na cannibal na nagsilbing alamat sa Venezuela. Hindi lang dahil sa kanyang mga krimen, kundi dahil sa malamig at detalyadong paraan ng kanyang pagsasalaysay ng mga ito. Ipinanganak noong 1957 sa Venezuela, si Vargas ay inilarawan bilang isang taong may problema sa pag-iisip at ilang beses nang ipinasok sa mga mental institution bago pa man siya sumikat bilang isa sa pinakakilalang serial killer sa kanilang bansa. Hindi tulad ng ibang serial killer na kayang magtago ng kanilang pagkatao sa normal na buhay, si Vargas ay isang kilalang palaboy, isang taong walang permanenteng tirahan. Madalas makita sa tabi ng ilog o sa gilid ng daan at kilala bilang tahimik, pero may kakaibang pag-uugali. Ngunit sa likod ng tahimik niyang panlabas, may tinatagong kagimbal-gimbal na lihim. Umiikot ang kanyang buhay sa pagpatay at pagkain ng laman ng tao. Noong 1999, isang grupo ng mga nawawalang tao sa lungsod ng San Cristobal ang nagtulak sa mga otoridad na mag-imbestiga. Ang hindi nila inaasahan ay ang matutuklasan nila sa paligid ng ilog, mga kalansay, buto at bungo na may malinaw na palatandaan ng pagkakatanggal ng laman at ilan ay niluto pa. Nang mas lumalim ang investigasyon, natuntun nila si Dorangel Vargas na agad namang umamin hindi lang sa pagpatay kundi pati sa pagkain ng kanyang mga biktima. Ayon sa kanya, hindi niya kayang sayangin ang katawan ng tao pagkatapos itong patayin kaya ginagamit niya ito bilang pagkain. Aniya pa, hindi siya kumakain ng mataba, puro muscle lang, mataas sa kolesterol at taba. Naglista pa siya ng kanyang mga paboritong bahagi ng katawan ng tao: hatay, baga, puso, at kalamanan sa binti. Iniwasan daw niya ang ulo dahil masyado itong matigas at ang kamay dahil pangit ang tekstura nito. Ang pinaka-nakakakilabot, inamin niyang minsan ay niluluto niya ito gaya ng karaniwang ulam.
May pagkakataong inilaga niya ito. Minsan ay ginisa at kung minsan pa ay iniihaw o nilalagyan ng kaunting asin kung may makita siyang pampalasa. Ang nakakagimbal, wala siyang motibong galit o paghihiganti. Ayon sa kanya, hindi raw siya pumapatay ng babae o bata. Lalaki lang at dapat ay matipuno. Para kay Vargas, likas at praktikal lang ang kanyang ginagawa. Kapag gutom siya at walang makain, tao ang kanyang pagkain. Hindi raw ito mali, ayon sa kanyang pananaw. Matapos mahuli, hindi siya dinala sa karaniwang kulungan, kundi ipinasok sa psychiatric hospital, kung saan siya nananatili hanggang ngayon. Dahil sa kanyang estado, hindi siya ikinulong bilang kriminal, kundi inalagaan bilang isang mentally unfit individual. Subalit kahit nawala na siya sa lansangan, ang kanyang kwento ay naging urban legend sa Venezuela. Isinasalaysay sa mga bata na huwag lumalabas mag-isa sa gabi o baka makasalubong nila si Dorangel, ang lalaking kumakain ng tao.